Halina Marco, halina. Malarga na ini, malarga. Okay, magandang gabi, magandang hapon sa ating lahat, no, sa lugar po dito sa Happy Land. Ito po ang time at oras para purihin po natin ang Diyos sapagkat hanggat bukas pa po ang salita ng Panginoon, hanggat napapakinggan po natin ang salita ng Diyos, wini-welcome po natin ang lahat, no? Sana po ay magkaroon ng panahon sa gawain ng Panginoon dahil marami na po mga taong pagdating sa ganitong gawain ayaw nilang dumalo, no? Pero sa mga bagay na walang kabulan sa Diyos ay gustong-gusto nila yon. So sana ay bigyan po natin ng panahon ng Diyos habang kami narito pa ng mga lingkod ng Panginoon dahil dahil po ang araw kapag wala na po kami mga nangangaral ng mabuting balita, wala na po kayo mapapakinggan ng salita ng Diyos. Dahil sinabi po yan sa Amos na darating po ang araw, napairaling ang tagutom, magugutom sila hindi sa pagkain, mauuhaw sila hindi sa tubig, kundi ang kahawa nila ang aking mga salita, ang kagutuman nila ay ang aking mga salita. Pupunta sila sa hilaga, kanluran, timog at silangan, hahanapin nila ang salita ni Yahweh, subalit hindi na ito masusumpungan. So, ganun po ang mangyayari pagdating ng takdang panahon. Pwede pa paano yung muna aso? Baba ka muna. Yan. Mamaya ka na. Mamaya pa kayo, mamaya. Yan. No? Yan, upo lang tayo kasi no, hindi pa naman tayo mga bata na. Yan. Ngayon po ay magsisimula na po tayo sa ating pong gawain. Wini-welcome po natin ang lahat, maging sa YouTube channel. Ngayon po ay sila rin po ay nanood sa atin sa YouTube channel sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maging sa Korea ay napapanood po tayo sa Japan, Hong Kong, Amerika. Napapanood po tayo sa mga araw na ito, sa mga oras po nito, no? So, maging sa FB channel ay napapanood din po tayo kaya so, wag tayong mangamba na kaunti lang tayo narito. Marami po tayo, no? No? So, marami po tayo, napapanood po tayo ng mga nasa online, no? Nasa online po sila, ay nasusubaybayan po nila yung ating pong gawain. So, ito po yung mga mananampalataya sa Happy Land, no? At yan po ay tuwing Martes po yun ating pong mga gawain dito sa Happy Land. Kaya, so welcome po kayo. Kayo po nanonood sa YouTube channel, sa FB. Kayo po ay wini-welcome po namin kayo sa gawain po ng ating Panginoon. So, magsisimula na po tayo. 2 o'clock po ang ating start ng ating pong gawain. No? Kaya, handa na ba tayo magpuri sa Diyos? Amen. Awit po tayo sa Novinkin at mamaya ipapanalangin ni Pastor Cor ang ating pong opening prayer at magpapatuloy po tayo sa pagpupuri at pagsamba natin sa Diyos. Nakaupo lang po tayo, no? Okay, tayo imawit. Ulitin po natin, Joy of my desire, Joy of my desire. Joy of my desire, all those you
my King. You are now my King. Comforter, comforter, and friend. Wonderful, so beautiful, you are to me. I worship you. I worship you, and the Spirit I am yours. I worship you, and the Spirit I am yours. There will never be a place there for me. I sure worship you. I worship you, and the Spirit I am yours. I worship you, and the Spirit I am yours. There will never be a friend. There will never be a friend. There will never be a friend. Pastor Paul, sapan mo lang sa dalangin. Sige, tayo tumayo at yung ako, nalalangin. O aming Diyos, banal na makapangyarihan, salamat po sa pangunguna mo sa hapon ito. Lahat po na makikinig ng salita mo ay naway mabigyan ng magandang emplo sa kanyang buhay. At ang magsasalita, bigyan po siya ng mainam na pangusap. Ang maunawa namin ang nais ng bayan. Maaari po ba, Panginoon, meron kami kagilingan sa iyo. Kami makasalanan. So, kasalanan po talaga kami. At patuloy na nagkakasala. Maaari po ba, patawarin kami sa mga nagagawa namin pagkakasala. Nakikiusap kami, o aming Diyos. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Ito sa pamagitan ng ganitong paraan. Pagpayag namin, maramdaman namin sa ganitong pagpupuri sa iyo, sa pagkikinig na salita namin, maramdaman namin sa pagpapatawad mo. Maraming salamat at gabayan mo po kami ng mainam. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, tayo po yung mga sa Panginoon. Okay, nakatayo naman tayo. Nakatayo tayo. Tingnan natin na You're forever in my life. Hallelujah. My life, you bring me to the kingdom. In your hand, I live in your righteousness, and I will
your presence, oh Lord. Mighty God, as I come into your presence, with all my heart I confess to be in your presence. I want to feel your embrace, your love and your grace, with a passion in my heart. I desire to take your face. To be there in your presence, oh Lord. To be near to your loving God. I long for you, my heart. Worship you alone. To be there in your presence, oh Lord. In your presence, oh Lord. In your presence, when I walk into your holy name, when I dip into your loving name, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your love, when I will become enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, the reason I live is your worship you, and only you. I worship you. I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. Once again, when I'm looking to your holy name, when I look into your holy name, when I give into your lovely grace, when all things that surround become shadows in the light of you, when I found the joy, when I found the joy of reaching your love, when I was become enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. I worship you. Oh, the reason I live is to worship you, and only you. I worship you. Oh, I worship you, Jesus. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Tuloy po natin purihin ang Diyos sa oras kong ito. Let us continue to worship the Lord. Purihin ka, Panginoon, sa oras kong ito, God. Patuloy ka namin dinadakila. Patuloy ka namin sinasamba, Panginoon, sapagkat ang mga awiting ito ay galing sa iyo, O Diyos.
At sa pamamagitan nito, Ama, Ikaw ay amin na pagkakapurihan, Ikaw ay amin na paglilingkuran, Ikaw ay amin sinasamba sa Espiritu sa katotohanan, sa mga bagay na hindi namin nakikita, sa mga bagay na hindi namin naiisipo at nabubuhat ngayon, sapagkat Ikaw umilikha nitong langit at ang lupa at dapat ka lang namin purihin at sambahin sa mga oras mo nito, God. Hallelujah, Lord. Patuloy po natin itaas at dakilain ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. You are forever in my life. You are forever in my life. You save me through the seas so
presence, oh Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa oras nito, God. Ang lahat ng mga papuring ito, God, ay binigay mo sa amin upang sa pamamagitan nito mga ito, Diyos, ikaw ay aming masamba at mapapurihan. Lord, pagpalayo po ang lahat na narito. Sila ay nagpupuri at umaawit sa iyong Panginoon sapagkat meron kang mga abutin na ibigay sa amin upang sa pamamagitan nito, Ama,
ay maparangalan ka namin at may taas sa aming kaligitnaan. Kaya Lord, pagpalain niyo po ang mga salita mo rin na mapapakinggan namin. Ito ay magbigay sa amin din ng kagalakan, kapayapaan at kalakasan ng aming buhay pananampalataya at maging pagkain ito ng aming espiritu na ipinagkalugod sa amin. Kaya pagpalain niyo ang mensahero na gagamitin niyo po sa mga oras nito, God. Bigyan niyo po siya ng kalaman at karunungan at patuloy na pagpalain ng kanyang buhay. Kaya sa mga oras nito, Diyos, gabayan niyo kami at samahan sa gawain nito, Lord God, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal Espiritu Santo, sa pangalan nito, salamat at sinagsabi ng Amen. Tayo ba'y makapag-upo na? Yan. So, purihin ang Diyos, no? At yung mga awitin po ay inaawit po natin yung para hindi lang po tayo matuto sa salita ng Diyos, kundi matuto rin tayo kung paano magpuri sa Diyos. Amen? Amen? Kasi ang pagpupuri natin sa Diyos ay ito po yung dadalhin natin sa langit. Sabi nga, kung anong inaawit mo rito, ang siya mo rin aawitin doon sa Diyos sa langit. Kasi nga, kung anong pinagkaisan dito sa lupa, ay pagkakaisan din sa langit. No, kaya, so dito pa lang, ay dapat masanay ka na kung paano magpuri sa Panginoon. Kasi doon sa langit, napapatunguhan po natin, ay wala po tayong ibang gawin kundi ang magpuri sa Diyos. Ang pararangalan ng Panginoon. Hindi ka na mag-iisip ng hanap buhay mo, hindi ka na mag-iisip ng negosyo mo, hindi ka na mag-iisip ng trabaho mo, sapagat doon, lahat ng pangailangan mo ay nandun na. Ang daanan po doon ay lantay ginto, no? Ang ating daraanan doon. Pastor, kailan mangyayari yan? Kapag namatay ka na. No? Pero antayin mo lang mamatay ka. Huwag ka magpakamatay. Amen. Tayo natin hindi mamamatay po tayo. Amen po ba? Mga nanay natin namatay na eh. Asawa natin namatay na. Di ba? Ibig sabihin, talagang sa ayaw mo, sa hindi. Hindi, yung mga asawa ng mga nandito, no? Namatay na. Sino bang mga patay ng asawa? Patay ng asawa. O, ibig sabihin, talagang sa ayaw mo sa hindi, aalis na alis mo tayo rito. Kaya masanay tayo kung paano magpuri tayo sa Diyos. Amen. Bigyan natin ng panahon ng Diyos. Tandaan mo, pag hindi mo binigyan ng panahon ng Diyos, parang tindahan mo lang yan. Pag hindi mo binigyan ng panahon ng tindahan mo, hindi ka kikita. Ganun din, pag hindi mo rin binigyan ng panahon ng Diyos, wala ka rin pagpapala mula sa Diyos. At higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan, hindi ito mapapasayo. Dahil wala kang panahon sa Diyos eh. Amen? So, kailangan may panahon po tayo sa Diyos. Kasi darating ang araw, yung trabaho mo, iiwan mo yan. Yung negosyo na pinagkakabalan mo, sa ayaw mo hindi, iiwan mo yan ng biglaan na hindi mo inaasahan. Amen po ba? Yung mga nasa sagasan, di man nila gusto mamatay eh. Yung mga nag-accident, gusto ba nila mamatay? Hindi. Bakit dumarating sa buhay nila yon na hindi nila inaasahan? Kaya mga negosyo nila, trabaho nila, napakinabagan ba nila? Hindi. Ang tanong, sila ba'y nasa langit? Baka hindi. Bakit? Kasi wala silang panahon sa Diyos. Kasi pupunta ka lang sa Diyos kung kaya ka na pupunta ka sa Diyos dahil nagpupuri ka sa Diyos. Binibigyan mo siya ng panahon. Ngayon, kung di mo siya bibigyan ng panahon, wala rin panahon sa iyo ang Diyos. No? Ang panahon mo ay nasa impyerno siguro. Doon, mahirap ka na rito sa lupa, mahirap ka pa sa langit. Di ba? Dalawa lang patutuan ng tao pag namatay, langit at impyerno. Sinabi ni Jesus yun, ng ating Panginoon Kristo yun. Kaya habang tayo ay buhay, bigyan natin ng panahon ng Diyos. Kasi darating ang araw, sinasabi ko sa inyo, wala na kayong mapapakinggan na salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat kaming mga ngaral ng salita ng Diyos, kukunin po kami ng Panginoon, kayo mga mananampalataya na nakikinig ng salita ng Diyos. At ang maiiwan, ito yung maghahanap ng kaligtasan. Kasi ang kaligtasan sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita. Ito ang kaligtasan, sabi ni Jesus Christ, humayo kayo at ipangaral nyo ang mabuting balita upang ang sinumang sumampalataya ay maliligtas. So, ibig sabihin, ang kaligtasan ay nakabatay sa pangangaral ng mabuting balita. Pag wala na kayo mapakinggan ng mga ngaral ng mabuting balita, ibig sabihin close na ang kaligtasan. Hindi na kailangan pang ipangaral ang mabuting balita. No? Sapagkat wala nang ililigtas eh. Tapos na eh. Kaya tayo, magkaroon po tayo ng time at panahon na paglingkuran ng Panginoon tuwing araw ng Martes.
Amen. Tuwing araw ng Martes lang po ang magbigay kayo ng panahon. Kung araw ng Linggo naman, kung wala kayong time sa mga sa church, okay lang din naman dahil may pagsimba rin tayo sa araw ng Linggo. Pero kung saan po kayo umatin po kayo roon. No? Wag po tayo wag tayo maghihinto sa pagdating sa gawain sa Panginoon. Ang ito po ay sama-sama po tayo makikinig ng salita ng Diyos. Amen? So ngayon po ay mayroon ba gusto mo na magpasalamat sa Panginoon bago tayo makarinig ng salita ng Diyos? Ayan si Mother. Salamat ako sa Panginoon dahil pinagaling niya ako sa sakit ko. Lahat ng hinihiling sa kanya, binibigay niya sa akin. Kaya, hindi ako naiintritis, hindi ako nawawala ng pag-asa. Ang ang Panginoon sa kanya. Amen, no? Talagang si nanay, tingnan mo. Lahat ng hininga, lahat ibinibigay po sa atin sa kanya ng Diyos. Higit sa lahat na yung buhay na walang hanggan. Tandaan po yun. Ang higit na ibinibigay sa atin ng Diyos, buhay na walang hanggan. Yan talagang pinangako sa atin ng Panginoon. Yung mga pangangailangan natin dito, ano lang yan, pansamantala lang yan dahil nandito ka pa sa mundo. Kasi kailangan mo yan. Pero pag nasa langit ka na, hindi mo na kailangan yan. Amen. Hindi mo na kailangan yan pag nasa kabilang buhay ka na. Lahat yan ay wala ng kabuluhan. Lahat ng tinatangkilik mo dito sa mundo, wala na yan. Parang nasa Amerika lang yan. Ang pera mo rito, hindi pwede gamitin sa Amerika. Inin po ba? Hello? Yung pera mo dito, dalhin mo sa Amerika, hindi mo magagamit yan. Amen? Ganun din sa langit. Ang kayamanan mo dito sa mundo, hindi mo magagamit sa langit yan. Amen? Tiyak iiwan mo yan. Kahit magkalat yan doon, hindi walang magpapansin yan doon. Kaya sa oras pong ito, ay meron pa ba gusto magpasalamat sa Panginoon? Salamat sa Ayan. nandito tayo ngayon. Natin tayo iba. Amen. Sana kayo iba, wala pa rin. Amen. Yung iba, wala pa, no? May mga in-invite din ako. Wala nang hindi pa hindi dumarating. Pero okay lang yun. Hanggat buhay ang tao ng pag-asa, huwag lang mamatay. Kasi pag namatay ang tao, hindi mo na ma-invite yan. Amen. Hindi na dadalo yan. Pero hanggat buhay ang tao, hindi na ubos ang holiday, ang Martes. Hindi po ba? Patuloy na darating ang Martes hanggat buhay ang tao. So, matatapos lang ang Martes kapag nalugatan na siya ng hininga. Doon lang matatapos. Hihinto ang Martes. No? Sa buhay ng tao. Hindi na siya magbibilang ng Martes doon. Wala nang Martes na darating para sa kanya. Amen? Pero hanggat buhay ang tao, mayroong Martes na darating. Mayroong Bible study sa lugar nito. Amen? Amen? So, purihin ang Diyos. Mayroon pa ba? Pasalamat sa Panginoon. Yan, yan eh. Di po, napapanood po tayo sa YouTube channel, sa FB, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa, napapanood po tayo. Sa Korean, napapanood din tayo sa Korean. Sa Korean, Japan, China, Hong Kong, Amerika. Kung may kamag-anak ka sa Amerika, batiin mo na, nandito siya. Hello, taga Amerika, taga Pilipinas po kami. Amen. Ayan. Napapanood po kayo, maging sa lugar nyo, sa probinsya nyo, napapanood po tayo roon. No? Kung anong probinsya kayo, Waray kayo, Masbate man kayo, o Cebuano man kayo, Ilongga man kayo, ha? Qatar, napapanood din tayo sa Qatar. No? Hong Kong, Japan, Qatar man, Caloocan. Yan, lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, napapanood po tayo. No? Yan po, no? Kumbaga sa hindi lang po tayo nag-iisa, hindi lang po tayo dito ang nakikinig sa salita ng Diyos. No? So ngayon, dahil wala na, andyan na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen? So tawagin po natin si Pastor Ramon at na siya pong magdadala ng mensahe. Kasunod. Magandang hapon po sa ating lahat. Lahat ba naman dito wala nang pagkaya? Amen. Amen. Pero, ako naninigurado lang na baka may ma-okay. Narito po, ito ay gawain ng Diyos, hindi gawain ni Pastor, hindi gawain ni Pastor Ramon. Gawain ito ng Diyos. Amen. So, narito kami, hindi parunong tayo na isang ngayon, kayatin kayo. Hindi po, narito kami upang ipaliwanag, pakilala Ating kanil. ang tunay na Diyos.
Para po tayo nag-aaral. Para po tayo nag-aaral ng Bible School. Itong pagtuturo ko, para tayo nag-aaral ng Bible School na hindi nyo na-experience, sasamantalan ko na ito. Kung maaari lang, kasi serious ako magturo eh. Ay kung daktaw. Kasi iba ang teaching, iba yung Bible study at iba yung actual na. Kung maaari magdala kayo ng bullpen at book para nasusundan nyo yung turo ko. Kasi pagdating sa bahay ninyo, wala man kayong magawa o kaya habang nagsasain kayo, nire-review nyo. Totoo ba sila sabi ni Pastor Ramon? Tingnan ko nga sa Biblia, lapang na siguro tayo Biblia. Okay. Doon nyo po re-reviewin na totoo nga. O pag mali, sabihin, Pastor, mali, ituro mo eh. Hindi niya mo review ko, hindi ako magagalit. Basta sa akin, kung ano natutunan ko, sa Bible School, hindi kong ipasa sa inyo. Na magamit nyo rito. Malay nyo, balang araw kayo ay maging tagapagturo. Na akala nyo kasi tagapagturo, tatayo sa pulpito magturo. Pwede tayo tagapagturo sa ating mga mahal sa buhay. Anak, ako, anak, diba? Hindi yung tatayo lang tayo sa pulpito, ay, pwede dyan. Hindi. Maniwala doon, bukas ang Biblia. Kung anong natutunan nyo, bahagi nyo doon sa mga tao na nangangailangan nyo. Pero bago yun, tayo muna manalangin. Let us pray para tayo gabayan ng ating Panginoon. Dakilang Diyos sa manaming mga panggalihan sa lahat. Tunay nga na narito kami sa lugar na ito, hindi ito accidentally o nagkataon lamang. Kundi naniniwala kami na ang aming mga individual ay dinala mo sa lugar na ito na hindi kami nagkakatipon dito para lamang sa isang kasiyahan ng sanlibutan. Narito kami, Panginoon, upang bigyan ng kasiyahan ng higit sa lahat ng aming kaluluwa. Hindi lamang yun, Panginoon, hindi may matutunan kami na aral na, totoong aral, Panginoon, hindi aral ng sanlibutan. Hindi Kristo ng sanlibutan. Hindi, ang maitanim sa aming puso, ang Kristo na napako na sinasabi ng banal na kasulatan. Ang Kristo na matay para sa lahat ng tao, hindi ang Kristo na namatay sa sanlibutan. Maraming salamat po. Umaasa kami na ang bawat isa ay bibigyan mo ng kaalaman. Buksan mo po ang aming puso, ang aming tenga, na maintindihan at maunawaan namin, Panginoon, ang aming pag-aaral sa mga oras nito. Gayun din naman, Panginoon, ang inyong lingkod, di siya pang gagamitin. Itago mo po ako sa iyong naturan na hindi ang aking kahinaan, kung saan makita at marinig dahil aminado ako, Panginoon, na hindi ako nakaabot ng sikulan. Pero naniniwala ako na kung kayo po ang nasa likod ko, kayo ang bumubuka ng aking mga bibig upang sabihin ang mga katotohanan ito na hindi tanggap ng sanlibutan. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, makinig ha. Mahalaga ito, makinig. Makinig, mahalaga ito. Sabi ko nga, ang pag-aaral natin ito, hindi tayo nag-aaral na itatapon lang natin sa basurahan. Sabi ko sa inyo, hamon ko, habang kayo ay walang ginagawa sa inyong bahay, wala nagsasain kayo habang hinihintay nyo, reviewin nyo yung pinuho. Reviewin nyo, kayo takot. At hindi kayo kumusulta kami naman. Kasi, tao lang ako. Tama? Kumusulta din kayo sa banal na kasulatan kasi yan, pinasihan ng banal na espiritu. Pero itong aking material, based on Bible. Jeremiah 19:23. Pag ako po nagtuturo, bumubukod po ako ng isang tanong at gusto kong mabuksan ang inyong isipan na mayroon kayong pananaw, opinion na sasagutin. Pupukol ako ng isang sagot at pupukol kayo. Ayaw ng tanong, ayaw ay magpupukol ng isang sagot. Hindi ko sasabihin, mali yan. Mali, hindi po. Hindi ako ganun. Babalikan ko siya. Okay? Sabi ni Ted Filon, nanonood kayo sa RTTV, na sabi ni Ted Filon, para amin niya katulungan, dapat pag-usapan natin ang mga importanteng bagay. Sa atin, hindi lang importante itong ating pag-uusapan, kundi pinakamahalagang bagay. Gusto ko na
buksan ang inyong mga isipan na ano ang inyong abot. Ano ang inyong pananaw sa aking usapan. Handa na ba? Okay. Makinig ha. Huwag kayo papayag na pasok nito. Wala naman. Ito ang tanong ko. Ano ang pinakamahalaga? Tingnan yung tanong ko ha. Tingnan yung tanong ko. Ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Sige, bigay ko kayo ng sagot. Pagmamahal. Pagmamahal? Okay, ha? Pagmamahal. Ano siya? Di ba nabubuksan? Nakakaroon siya ng pagmamahal. Ano siya? Ha? Naunawa. Ayaw na na yun. O? Panginoon. Ayaw na na yun. Panginoon, ayaw na siya. May ka na karin siya. Ayaw nanay, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Ating Panginoon. Ang Panginoon, tatlo na kayo. Ano ang gagaling sa ito? Ano po? Buhay. Oh, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Wala na kasulatan. Okay. Bagay. Magpapatawan. Kasama na yan. Magpapatawan. Dito sa mundo, ang kanilang interpretasyon, madalas pag ako nagtuturo, ano ang pinakamahalaga? Pinakamahalaga. Hindi ko sinabing mahalaga. Pinakamahalaga. Ibig sabihin, higher. May tataas pa. Kasi dito sa mundo, mahalaga talaga edukasyon. Tama? Mahalaga, may pera ka sa bangko. Sabi ng ating pastor kanina, dinadasal, pero mahalaga yun. Mahalaga, may info ka sa bangko, mahalaga, may bahay ka, mahalaga, nag-aaral mga anak mo, nakapagtapos ng kulit, lahat yan mahalaga. Pero ang ating tanong, ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Ibigyan natin ng sagot at muntik na mabulsay. Pakibasa na ka rin ang Jeremiah 9:23. 9:23. Ganito ang sabi ng Panginoon, Hinig ha? huwag magmapuri ang marunong sa kanyang karunungan at huwag magmapuri ang makapangyarihan sa kanyang kapangyarihan. Huwag magmapuri ang mayaman sa kanyang kayamanan. Tignan nyo? Mahalaga yan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang magmapuri sa kapangyarihan mo. Huwag kang magmapuri sa kayamanan mo. Huwag kang magmapuri sa katalinuhan mo. Ang lahat ng niya may katapusan. Amen. Diba? Ang pinakamahalagang bagay, ano sabi dyan? Hindi mo basa, 24? Kundi ang magmamapuri ay dito, magmamapuri na kanya na unawaan at nakikilala ako na ako ang Panginoon na nagsasagawa ng kagandahang loob, ng katarungan at ng katwiran sa daigdig. Sapagkat sa mga bagay na ito ay nalulungkot ako, sabi ng Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Maraming tao naniniwalang may Diyos. Pag tinanong mo, naniniwala ka bang may Diyos? Oo. Nasaan ang Diyos? Masimple pa yan. Nandun, no? Nandun. Pag tinanong mo, anong pangalan ng Diyos? Yun lang. Hindi ko alam. Kaya ang tanong natin kanina, huwag magmapuri. Mayaman ka? Marami ka pera sa bangko? Mayroon kang magarang kotse? Mayroon ka maraming paupahan? Sabi ng Jeremiah, sinabi sa kanyang Panginoon, huwag ka magmapuri. Lahat ng yan may hangganan. Ito ang dapat magmapuri. Tama yung sagot ko niya. Ang Panginoon ang ating purihin. Bakit? Siya ang nakakalam ng lahat ng bagay. Kahit ang ating buhay. Sabi ng ating pastor kanina, lahat tayo mamamatay. Hindi natin alam kung kailan. Bakit? Kasi ang Diyos ang may hawak, may kontrol, nagpapanatili ng iyong buhay ng lakas. Kung gigising ka pa bukas, hindi na. Ang Panginoon ang pinakamahalaga. Ako ba natin? Lahat ng bagay na wala yan. Kung wala kang Panginoon, wala ka. Disirap na ang buhay ng isang tao na walang kinikilalang Diyos
Hindi niya kilala ang Panginoon, sino ang Diyos. Ako nung araw, sabi ko nga, una ang kapulihan sa Panginoon, hindi ko tinakasarili ko, una ang Diyos. Sabi nga ni Pastor, hindi siya naman, hindi ko Pastor, hindi pa kailaman. By Diyos ako. Kung Diyos mo, naniniwala ka na, naniniwala ako sa Diyos ko. Hindi pa ako mananampalataya. Pero, pinaunawa sa akin ng Panginoon na ang tunay na Diyos hindi nakikita na siyang namatay sa krus para sa akin. Umubos ng kanyang malabang dugo, ang kanyang laman para sa akin. Sinong Isus yan? Ang Isus ng Biblia. Hindi ang Isus ng sanlibutan na pinaparada. Ang Isus na makapangyarihan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Yun ang ating Diyos na hindi nakikita. Tulad ng tinuro ko kagabi, ang Diyos ay Espiritu. Dapat kayo sambahin sa Espiritu at ngayon, ang unang tanong natin, tatandaan nyo ha, sa sunod, series tayo para lahat ng Lesson 30, ma-absorb natin, magdala kayo ng ballpen at notebook, isulat nyo. Para pag-aaralan nyo. Sabi ko nga, para tayo nag-aaral ng Bible Study. Yung unang tanong natin, ano ang pinakamahalagang bagay? Ano ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Pangalawang tanong. Pangalawang tanong ha? Yung una, ano pinakamahalaga sa lahat ng bagay? Nakita natin ang sagot sa Jeremiah 19:24. Ito ang pangalawa. Bakit gayon kahalaga ang mga bagay na ito? Bakit gayon kahalaga ang mga bagay na ito? O ang bagay na ito, bakit gayon kahalaga? Kasi pabasahin natin si kapatid 13. Basahin mo nga ang John 17:3. Diyan. John 17:3. Sa... 1:17:3. Yan. John 17:3. 1. Bakit gayon kahalaga ang mga bagay na ito? Bakit? John 17:3. 1:17:3. Ang nakasumpo, makibasa po. Okay, makibasa. At ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilala ka nila na isang tunay na Diyos at Yesu Cristo na Okay. Ang sabi ng ating tanong, bakit kayo talaga ang bagay na ito? Ang makilala natin ang Diyos at si Yesu Cristo na kanyang sinubo, ito ang buhay na walang hanggan. Ito, taas ang kamay ito ng buhay na walang hanggan. Amen. Diba? Diba? Mahal ka pero makilala mo ang Panginoon Yesu Cristo. Bakit? Ano ang kanyang benefit? Buhay na walang hanggan. Kapatid, basta sa langit, magalit na kayo sa akin. Walang Diyos na nagbibigay ibang Diyos ng buhay na walang hanggan. Maliban sa ating itinuro sa hapon ito, bakit gayon kahalaga ang bagay nito? Kasi si Yesu Cristo lang magbibigay sa atin. Siya ang anak ng Diyos sa sinubo para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi lang ng Diyos na sinasamba nila. Matagal na sila dyan. Walang buhay na walang hanggan. Sabi nga ng ating pastor kanina, maraming umalis sa kalimutan, hindi nag-abroad para umalis sa walang balikan. Ang sabi. Hindi ba siya ang buhay na walang hanggan? Hanggat di mo nakikilala ang ating tagapagligtas na sinugo ng kanyang ama na bumalukay sa krus na makapaghahatid siya ng buhay na walang hanggan, makakasiguro ka. Diba? Kaya maraming Kristiyano, kinig, pag tinatanong kayo, kahit sino magtanong, kapatid, pag mamatay ka ba? Alam mo ba, paano mo? Yan lang. Nag-aaral na tayo eh. Ngayon tayo nag-aaral. Ulitin ko, huwag naman dumating sa punto, pag tinanong kayo, kapatid, pag namatay ka ba, alam mo, sa kapunta. Siyempre, hindi pa rin na, sandali, pumunta ka sa pastora mo, tatanungin. Wag, kaya nga tayo nag-aaral eh. Para alam natin. Tama?
Kaya nga tayo nag-aaral, sabi ko reviewin nyo sa bahay nyo kung mali ang tinuturo ko. Ang sabi ng ating pangalawang tanong, bakit gayon kahalaga? Gayon na lang kahalaga ang mga bagay na ito. Kasi hindi po lahat ng tao na nagpapakilalang may Diyos sila, hindi ko kayo nawala. Napakahalaga po na makilala natin ang Jesus na ito na namatay sa krus. Pag tinanong kayo, pag dahilan nyo, natik langit ako. May buhay na walang hanggang ako eh. Kasi sabi ng God, di meron kang batayan. Huwag mo naman sabi ko nga, mamaya hanapin niyo pa ako. Sabi, Pastor mo, Begin 21. Tatanong ko nga muna. Hintayin mo ako dyan, ay mausap mo. Diyan po kaya nga po tayo nag-aaral. Dapat din ka nag-usap. 17. Very pa na. Ayan, sa akin dyan si Benji. Na ikaw ay makilala nila. Okay, pangatlong tanong. Aga pa naman. Habang hinintay natin ang tawag ng McDo. Mga sakay, joke lang po yun ha. At pangatlong tanong natin, paano natin makikilala ang Diyos? Paano? Paano makilala? Paano natin makikilala ang Diyos? Mananampalataya ka sa Kanya. Mananampalataya. Hindi ko kayo, paano natin makikilala ang Diyos? Sumunod ka sa Kanya. Kanina, ang tanong natin, ano pinakamalagang talagang bagay? Bakit kayo kahalaga mga bagay na ito? At pangatlo, paano natin makikilala ang Diyos? Kung ating sagot ay paano makilala. Sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ano pa? Ano pa? Sabi, nag-aaral tayo, ganyan naman tayo rin at binibigyan tayo, dinidiktahan tayo, inuudyukan tayo ng Panginoon na magbigay ng sagot na hindi tutok sa buwan. Brother, ano pa? Paano natin makikilala ang Diyos? Nalala ko yung nanay ko noon. Naghakot na ng sangko sa bahay. Sabi ko na, paano natin makilala? Simple lang. Pasok ka lang sa Quiapo eh. Kung siya na ang Diyos, naghihintay mo eh. Di ba? Ito sa atin, iba yung pinag-usapan natin, serious. Paano natin makikilala natin? Sabi mo kapatid, sabi mo? Pamamagitan ng pagbabasa at pakikinig. Makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Dito tayo tumutulay. Hindi natin makikilala o kayo maniniwala, ano yung magsasabi mo, alam mo, nakausap ko ang Diyos. Kaya maniniwala doon ha? Ako naniniwala doon, buwaon yun. Ano sa tayo? Baka may magsasabi, alam mo, nakausap ko ang Diyos. Ano sabi? Sabi niya, magbigay-dala ko sa Diyos. Paano natin makikilala ang Diyos tama sigurado na pagbabasa ng Biblia? Nakibasa nga po ang 2 Timothy 3:16. Tama po, Saul? 2 Timothy 3:16. 15. 2 Timothy chapter 3. At ikaw kapatid, awit 19, verse 1 and 3. 3:16, brother. 3:16, 2 Timothy. Sabi dito, Awit tayo, 9, 1, 3. 3:16 ang 2 Timothy. Opo. 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan ay inatiyan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, Sa verse 15 ka rin, verse 15. 15, yun lang. 15. at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan Awit 9. na makakapagturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Diba? Diba tumbok? Paano natin makikilala ang Diyos? Sa pamamagitan ng Biblia, sabi na si Timothy 3:16. Sabi ko nga kanina, ingat kayo. Yung sasabi sa inyo, alam mo, inausap ako ng Diyos eh. Nakilala ko ang Diyos kagabi. Ano sabi? Kapag wala daw ako, bigyan mo ako. Bigyan mo ang Diyos. Ang kasulatan ko, dito tayo bumaki.
Ha? Huwag tayo bumasi. Ilalabili pa kayo, nakipag-usap eh. Hindi totoo yun. Paniwalaan natin ang banal na kasulatan. Nasa, siyempre si Awit 9, verse 1 and 3. Awit 9, 1-3. Saka rin tulong si Awit 9. Awit 9, 1-3. Sabi nito, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso. Aking sasabihin sa lahat mga gawa mo. Ako'y magagalak at magsasaya sa iyo. O kataas-taasan, ako'y aawit ng pagpupuri sa pangalan mo. Dali, nang magsibalik ang mga kaaway ko, sila'y nalisod at nalipol sa kapan niya. Ay, David, saan ka nakabasa niya? Sabang na nakasabasa. Doon po natin makikilala ang Diyos sa pamamagitan ng banal. Kung tayong dumipindi, nakakala natin sapat yung ating paniniwala hanggat hindi tayo makapokus sa banal na kasulatan. Hindi natin makikilala ang totoo. Lahat. Na, pang-apat na tanong. Pinakilala ba ng Diyos ang kanyang sarili sa mga makasalanan? Ha? Ulitin ko ha? Ipinakilala ba ng Diyos ang kanyang sarili sa mga makasalanan? Hindi. Ano sabi hindi? Oo. Ha? Sabi hindi. Ipinakilala ba ng Diyos ang kanyang sarili sa mga makasalanan? Yes. Sabi niyo hindi. Kilala. Dahil tayo makasalanan eh. Walang kasalanan. O basa 1:20 ng Roma. Umawan kay Roma 1:20. Ano 20? 1:20 Roma. Sabi rito, mula pa ng likhain ang sanglibutan, Okay. ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadiyos, bagaman hindi nakikita, ay naunawaan at nakita ang pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Oh, kita nyo na? Walang tao din. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa mga makasalanan sa pamamagitan ng langit. May Diyos. Hindi ka susuntot na tao lang ang nagawa. May dagat. Sari-saring isda ang nakukuha natin. May kabundukan na samot-sari na mga puno na namumunga para pakinabangan natin. Wala kang may dadahilan. Huwag mo sabihin, hindi walang Diyos. Kaya may pinakilala ng kanyang sarili na ako ang Diyos. Ako ang Diyos na tutupo sa inyong kasalanan. Kasi ang bawat isa sa atin, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Kasi lahat tayong bulok. Bulok tayo sa harapan ng Diyos. Bakit? Makasalanan tayo eh. Depravity tayo. Total depravity. Walang bahid, walang hanggang kasamaan ng tao. Pero, ipinakilala ng Diyos na siya ay Diyos ng mga Diyos na magliligtas ng kasalanan mo. Walang tao magsasabi, walang Diyos. Paano ka nabuhay sa mundo kung walang Diyos? Walang tao na magsasabi, hindi walang Diyos. Kasi ang mga scientists, ang kanilang pinagsasabihan, basta sumihan na lang yan, maliit lang yan ang bato, lumaki, sumabog, etc. Wala tayong maidadahilan sa Panginoon. Walang inosente. Diba? Walang inosente. Alam niyo po, bago ako magtapos, mayroon akong isang kwento na ang mga rebelde, hindi sila naniniwala ng Diyos. May mga lugar na grupo ng mga rebelde, ang sinabi ko ng mga rebelde, hindi sila nagpapasakot sa pagbawa. Gusto nila silang gobyerno. Hindi sila naniniwala sa Diyos.
Kaya nga mapapalad tayo eh. Di ba? Nalilito tayo, hindi ko aksidente. Sabi ko nga kanina sa prayer ko, dinala tayo ng Panginoon para buksan ang ating utak, ang ating pananaw, na makilala natin siya. Ang mga taong labas, banggitin na natin yan, hindi sila nagpapasakop sa gobyerno. Hindi sabihin, kapag hindi nagpapasakop sa gobyerno, wala kang sinigil. May isang tao na igulo niya talaga ang mga taong labas. Depende. Gusto niya pumasok sa isang samahan ng religion. Ang problema, mayroong training na isinagagawa. Mayroong pagsusubit na kailangan pumasok yan. Hindi ka mahalaga ito. Yung kausapin niyang commander, ano sabi mo sa amin? Ito ko magbibigay. Baka nabibigyan ka lang. Para ako kailangan ng mihawang balik. Ano na kung nakakapakay ka. Sige. Kailangan pumasa ka sa aming pagsusunod. Hindi ba? Sabi ng commander. Naniniwala ka ba? Ng Diyos. Ano sabi ng commander? Wala! Walang Diyos. Pumasa ka sa pagsusunod. Kung pumasa siya, umalis yung lalaki, umagulo ng iyak din sa siyaw. Salamat, Lord! Naniniwala din pala sila. So, pinakamahalaga talaga na namumuhay tayo sa mundo na kilala natin ang tunay na. Sa kabila ng lahat na sabi nga ng ating Pasko, binabaliwala natin ang panawagan. Hindi nagsasawa. Sabi ng Bible, kahit hindi tayo tapat, ang Diyos ay kaya, sa susunod na pag-aaral ulit natin, serious yan ha, sa pang-apat pa lang tayo, marami kayong matututunan. Una, anong pinakamagal sa itong bagay? Huwag mo magdala kayo ng notebook para hindi nakakalimutan. Pangalawa, bakit gayong mahalaga mga bagay na ito? At pangatlo, paano natin makikilala? Diba? Pinakilala ba ng Diyos ang kanyang sarili sa kasalanan? Pinakilala niya na siya lamang makapagliligtas sa atin. Tayo hindi. Walang tao kayang iligtas ang sarili. Kahit sino ka, mayaman ka, hindi ka iligtas sa sarili mo. Pastor naman tatay ko liligtas ako, hindi. Ang kaligtasan individual. Sabi ng kapitbahay ko, pastor ng tatay, di ba na? Pag namatay tatay ko, at pagsabay kami, kakapit na lang ako sa paan na. Meron ba kayo natutunan? Hello, may natutunan ba kayo? Okay. Oh, let us pray. Pwede ba ako mag-share? Pwede. Kasi yung nandito kasi, kapaliwanag ko muna to sa chapter 24, Virgin Maria. Kung pinagpupuri sa ganito ng kaluhatian sa kanyang naunungaan at kanyang nakilalang ako ang Panginoon. Magsasagawa sa lupa at maganda ang loob, sa hatulan at katwiran. Sapagkat sa mga bagay na ito ay nilugod ako sa sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, itong paghahatol, ito i-share ko rin ito. Kasi naunawaan ko po. Yung paghahatol po, tanggapin pa natin pag ang Diyos ang maghahatol sa atin. Anong pong sagot niyo doon? Tanggapin pa niya paghahatol? Oo. Kung anong ginawa natin, Ito, kapaliwanag ko. Bilang Kristiyano, bilang tayo tao, baga yung pag-iisip, yung ating sarili, baga may nakalaan dito, paghahatol. Yung pag-iisip natin, hindi ang tao ang bago sa atin, kundi sarili natin. Handa ba tayo humaharap sa Diyos at makinig sa salita niya kung paano tayo babaguhin? Ibig sabihin, yung pag-ugali natin, baguhin natin ang sarili, kung ano yung ginawa natin sa buhay pang araw-araw, kailangan natin balik, yung maling desisyon natin ay unti-unti natin baguhin. Para karapat dapat na tayo sa Panginoon. Kung dating ng
pagdating sa panahon, ay nakakasay ko na natin sarili. Pang-araw-araw po, mayroon tayong nagawang masama sa ating sarili. Kahit ako aaminin ko yan, wala tayong perfecto rin pagkatao. Ako handa na rin kailangan mo lang para sa panahon ng darating na kung sumulapit sa mundo, handa na po tayo magpahapon sa ating kasalanan, pusak tayo maghingi ng kapatawala sa ating ginawa sa sarili. Dahil ang ating sarili, pinakalaban natin. Hindi ibang tao, hindi si pastor ang magbago sa atin. Hindi ang Diyos Cristo, kundi tayo sa sarili. Yun lang po ang nakapaliwanag. Sir, may dagdag lang ako. Wala nga po ang kalagahan. Kaya tayo yung tungkol sa pagpapakilala natin sa Panginoon Diyos, dito sa 1:10, sabi dito, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya pinilala ang sanlibutan ito. Kasi ang salita ay Diyos, di ba? Kaya siya, hindi siya pinilala ng sanlibutan. Ito ang pagpapakilala niya, ngunit hindi siya pinilala ng iba. Okay, tugtungan ko yun ang ganda sinabi niya. Sa ating pag-aaral, binasa ng ating kapatid, may mga tao talaga na hindi kinikilala ang Panginoon. Kaya nga tayo nag-aaral eh. Ito yung pagpunta natin dito, hindi naman natin ito gawa eh. Gawa ba natin to? Hindi. Gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos ito. Hindi lahat ng tao, dinala niya rito. Nakasalang tao ngayon, maaari nanonood ng telenovela. Paano sinasabi ng brother? Nag-aanyaya ang ating pastor, masipag mag-follow up, pero hindi nabaliwala nila. Hindi kinikilala ang Diyos. Sa halip ang Diyos nila, sarili nila. Ano na kami sinasabi ni Sister Price? Hatulan ng Diyos, yung bibigyan ng parusa ng Diyos, yung mga taong nagbabaliwala sa Kanya. Kung palabasa kayo ng Bible, nag-aanyaya ang Panginoon. Di ba? Meron nga siya inihantang siguro. Tawagin niyo mga inibisahan ko. Hindi dumalo. O tawagin ng mga pilay, bulag. Lahat may kapansanan. Pakasukin. Alam niyo kung sino yung mga bulag doon at pilay? Tayo yun. Ang unang imbisintahan ng Panginoon, ang mga Israel. Ano ang kinatwira nila? Bisi ako. Nagbibisi-bisihan. Sabihin mo sa Panginoon mo, hindi ako makakarating. Pero ang sabi ng Panginoon, kung makita ang mga bulag, pilay, singkaw, titira, kuba, ibutahan sila. Kumari kalad ka rin yun sa aking tiging. Alam niyo kung sino yun? Tayo yun. Nilapakan tayo ng biyaya, awa ng Diyos. Hindi tayo karapat dapat eh. Sabi ko nga pag nagdalas ako ng preaching, lahat tayo kandidato sa impyerno. Pero hindi, pinahintulot yun ng Diyos. Bakit? Yung kanyang sabi ko nga, hindi ko ito aksidente. Kaya tayo pumunta dito kasi nandito sa Pasukayan. Wala na tayong magawa sa buhay, kaya nandito tayo eh. Ako naniniwala sa plano ito ng Diyos. Hindi ito aksidente. Dinala tayo ng Panginoon. Dahil sinala natin ang ating sarili. May mga bagay na pinaglalabanan natin sa ating sarili. Bisa kumukultura ang ating physical. Hindi lang nakikinig ko. Pero sa kalooban ng Diyos, binabangon ka po. Ako nga mga kapatid, di ba ako nagmamakaawa eh. Tutusin ka ako masyado, masakit ang hita ko eh. Masakit ang talampakan ko, malabo ang mata ko. Pero ano ginagawa? Sabi naman ng Papa, huwag ka tatawid dyan, huwag ka tatawid. Sabi ako nakabaybay sa biligid. Kasi kailangan ako ng Panginoon. Kailangan ako ng Panginoon para ipaabot sa inyo ng mabuting balita. Okay, may natutunan ba kayo? Susunod magdala kayo ng notebook ha? Oy, notebook. Mura lang man ang notebook. Nakakabili nga kayo ng cellphone eh. Notebook pa kaya bulto. Sige, maraming salamat si Pastor Alan ng po. Amen. Ha? So napakaganda pa ng mensahe. Amen. Darating araw baka sa next Monday si Pastor naman mag-share sa atin. Pastor Ramon. Ay si Pastor Paul, no? Kaya kung mag-prepare siya na series na niya. So sa Lunes, Pastor Paul po.
mag-share sa atin. Martes. Sa Martes pala, Martes. Sorry. Yan. Patay sa atin, Jerry, so iba yung kay Pastor Yan. Iba yung atin, iba yung kay Oh, iba rin yung sa akin. Iba rin kay Pastor Wally, no? Kasi Pastor Wally rin. Busog kayo nun, dami yung malalaman. Marami kayong matutunan sa loob ng isang oras. Tingin ko ba? Amen. O kung sa announcement po, mga announcement po tayo bago ba tayo magtapos. Ang ating po Bible study, pag Lunes po, doon po tayo kay Chairman. Ang simula po doon ay alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. At Martes dito, alas 2 hanggang alas 3. And then bukas po, ang Bible study namin ha. Kung may kanda, pwede kayo sumama sa amin. Sa building 15 and 16, 2 o'clock din po roon. Bukas, Merkulis. And then, pagdating po ng Martes, ay Huwebes, sa building 30 and 31 na naman, 2 o'clock. Pagdating po ng Friday, di-off namin yun, di-off ko yun. Walang Bible study yun. Pagdating ng sa Sabado, may Bible study naman po tayo. Sa building 22 and 23, 2 o'clock din po yun. Pagdating ng Linggo, kung may time po kayo, ang aming po Sunday service sa building 8 ay alas 10 hanggang alas 12. Pero kung saan kayo umatin, doon po kayo umatin. Amen? Huwag po kayo mawawala sa kung saan kayo umatin. Dito po, pangkalahatan po tayo kung saan kayo pwede po tayo rito. Dahil araw po ito ng gawa. So, pag araw ng pamamahinga, araw ng pagsamba, kung saan ka dinala ng Diyos, dapat doon ka. Amen? Amen? So, sana po, para, hindi po kami narito para manguha ng membro hindi po. So, narito kami para magpalakasan tayo sa isa't isa. Amen? Amen. Okay, salamat tayo po lahat kay tumayo. Papurihan po natin ang Panginoon. Mahalin po natin yung pastor na itinalaga sa inyo ng Diyos. Siya po ang pinagkatiwalaan ng Diyos para pangalagaan ka. Para siya lumago sa iyong pananalig sa pananampalataya sa Panginoon. Kami rin, may kanya-kanya rin kami mga tupa na inalagaan. Pero kung saan ka, kung mayroon ka ng pastor at church na inatinan, manatili ka ng pag-araw ng linggo. Sapagkat napakalaga ka rin. Kailangan ka ng pastor. Kailangan ka niya para yung inihanda niyang pagkain ay napakain sa'yo. Hallelujah, Lord. Salamat sa gabi niyo sa akin sa Diyos. Yung mga salita namin napakinggan. Pagpalain niyo po kayo noon ang inyong mensahe. At ang lahat na narito, Lord, dalahin ko na hindi nasayang ang kanilang pagdalupay noon sapagkat meron kang ibinigay sa kanila. Binigyan mo sila ng kagalakan sa kapayapaan sa mga puso. Lord, sa oras po ito, Diyos, wala man kami may ibigay sa kanila, Panginoon. Ngunit ang ibinigay namin sa kanila, Panginoon, ang pagkain na hindi napapalit kailanman. Walang iba kundi yung mga salita, Panginoon. Hallelujah. Dahil sa mga salon sa nanonood sa YouTube channel, sa FB Panginoon, Luzon, Visayas, Mindanao, pagdi sa ibang bansa, Lord, pagpalain mo rin siya, Panginoon, sa Hospital Diyos, sapagkat sila naging kabahagi namin at naging kasama namin sa Bible study tuwing araw ng Martes kayo. Kaya po rin ka sa Hospital Diyos. Tayo pa imawin. Hallelujah. Ulitin po ating give thanks for the best of our give thanks. Give thanks.
Kami po'y nagpapasalamat sa iyong Panginoon, sa iyong biyaya, at abag na patuloy na pinagkakalugod sa amin. Kami po ay narito para patuloy na pasalamatan ka. At salamat sapagat nangusap ka sa amin at kami ay napagpala ng Diyos. So, dalayan ko Panginoon na yung mga kapatiran namin na i-invite ko Panginoon ay hindi nakagabi ngayon. Nawa sa sunod ko na Martes namin muli pagsama-sama sa loob ng isang oras ay makasama namin sila Panginoon kapag kami sila sa mundong sa Diyos. Sapagat naniniwala ko ka na madarating ang araw na kami ay kukunin mo ng biglaan na hindi namin inaasahan. Ngunit kami kinakahanda at alam namin ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, walang iba kundi ang aming Panginoon sa Kristo. Kaya Panginoon, dalangin namin ang lahat na narito na kung paano mo sila dinala sa lugar ito na taglay, ang pag-ingat, pagpapala, at kagalakan sa kayapaan na sinatawag gusto sa kanila. At doon din, O Diyos, uwi sila sa pagkakasahanan na punong-punong ng kagalakan, punong-punong ng kapayapaan, at punong-punong ng papuri at pasasalamat sa mga biyayang pinagkalugod mo sa kanila. Biyayang sinasipagod Panginoon, kalakasan at katatagan at kagalingan sa kanilang mga sakit at karamdaman. Kaya puhin ka sa mga puto, Diyos, dinadakila ka namin sa gabi Ama, ang ano at papuri ng pinibigay sa iyo, Diyos, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal Espiritu Santo, umayos na mayroong kapayapaan at pagmamahala ng sumula sa Diyos, sa pangalan nito, sa lahat na rin yung sabihan. Sa kamay naman, kapatid sa Panginoon, ako'y natutuwa na ito sa rayon. Ako'y nagagalak sa mga kasama. Isahin ka sa Panginoon. Ay bigay sa araw na ito tayo'y magsasama. Ay ligaya sa araw na ito tayo'y magsasama. Kay ligaya sa araw na ito tayo'y magsasama. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo. Kay ligaya natin ay si Kristo ang kasama. Amen. God bless po. Thank you. Thank you. Wala po tayong kwenta. God bless. Dating po nga rin na magkakaroon din tayo ng merinda. Bible, Yan, sa Bible study. Sa mga namis po sa amin. Yan, tapos na po ang ating Bible study. God bless you all. Maraming salamat. Kung ka po nakapag-subscribe po sa aking YouTube channel, please mag-subscribe po na para pagpala ko tayo ng Panginoon. Kaya kung bagay po lang yung subscribe. Doon. Kapit tayo bro, kapit tayo. Yan, salamat sa... Kapit tayo, Steve Presi. Okay, God bless po, God bless.